Ayan, ito na nga pala yung nire-repair natin na disc brake conversion ng Honda Airblade. Ito na yung itsura niya ngayon. Madami tayong mga binago dito tulad nitong caliper, tinanggal natin. Yung disc plate pinalitan natin. Yung mga butas dito na tornilyuhan niya dati, sinarado na rin natin. At yun nga, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano siya ginawa. Ayan mga idol, pagka Airblade hindi natin pwedeng may spacer dito. Ayan, makikita nyo, may spacer siya. Ayan, kaya kumayang talaga ng malaki. Tingnan nyo naman yan kung kaano kalaki yung spacer. Kakayang talaga ng malaki itong kanyang shock. Ito yung magiging cause ng magiging tagas yung kanyang dito kasi nga nakakayang siya pag ganun. Iba yung laro niya, sa halip na palubog lang, nakapakayang. Kaya tatagas talaga to. Ayun, kaya siya tatagas mga idol, yung sinasabi ko sa inyo. Kasi meron siyang spacer dito sa loob. Ayan, ayan, ang laki ng spacer niya. Ayan, malaki yung spacer niya. Hindi tayo pwedeng mag-i-spacer sa Airblade kasi kakayang itong shock niya. Masisira yung shock nyo. Kasi ito nakasukat na to, nakatama na to dun sa dating posisyon nung kanyang tawag niyan, itong shock niya. Nakaposisyon na ng tama, kaya hindi ka pwedeng mag-spacer kasi lalayo siya papunta dito. Ito hihilahin niya rin. Ayan. Bali ibabalik natin ito sa dating mga spacer niya. Tinanggal nila dito yung nandito at ipinasok siguro sa loob. Ayan, natatanggal daw itong nut niya kasi nga hindi na kumakapit itong pinaka-lock nut niya. Ayan. Yun, ito pa pala yung isang problema pagka ganito yung disc plate mo, ganito kalaki. Kahit na nakatanggal na siya, hindi mo basta matatanggal itong caliper mo kasi sobrang laki nga niya, nakasayad siya dyan. Ayan. Hindi mo siya mahuhugot kung hindi mo tatanggalin itong disc plate. Ayan. Kailangan mo munang alisin itong disc plate para mahugot mo ng buo. Yun yung nagiging problema ng may-ari dito. Ayan, gagawin natin dito mga idol, ito na yung ikakabit natin sa kanya kasi naka-Aerox Max naman siya, kaya pang NMAX na din yung gagamitin nating disc plate para sa kanya. Ayan, ito yung gagawin natin, yung ginagawa din natin ngayon na naka-welding na para mas malinis tignan at yun nga, hindi mangamba yung may-ari. Ayan, tutornuhan na lang natin to, ilalapat natin to. Ayan. Medyo malalim na yung pagkakakayod nito, ibababaw ko na lang. Tapos itong mga butas, sasaraduhan na lang natin yan mamaya. Ayan o.
Ay, putang ina mo. Ayan, dahil naputol yung ating handle. Ay, winelding ko kasi ito naputol. Tapos yung handle kasi natin nasira na. Hindi pa ulit ako nakakabili. Ayan, kaya vice grip muna gamit natin. Makaka-thread din naman yan. And ginawan ko na siya ng bagong spacer. Pinaka ano niya para maglapat na siya ng normal. Yan yung ginawa nating spacer sa kanya mga idol. Tetestingin na natin ikabit yung swing arm. Ayan, papalitan na din natin ng rubber bushing kasi medyo alog na rin yung kanya. Tapos na-damage na din nung nag-welding tayo dito. Kaya papalitan natin siya ng bago. Ayan. Ito na nga pala yung ni-repair natin na Honda Airblade. Disc brake conversion. Ayan. Yung mga ginawa natin dito, pinalitan ng caliper, pinalitan ng disc plate, adapter ng disc. Ayan. Tapos yung mga spacer dito, tinanggal na rin natin. Ayan. Meron siya kaninang spacer na to. Napakalaki nito. Ayan. Kung ano nyo, sa sobrang laki nito, kung pag-aaralan natin or ano, siyempre ito kasi nakasakto tong kanyang shock, yung laro niya. Pagka nilagyan mo ng spacer, kakayang siya papunta dito. Ayan, sa laki nito, idugsong nyo to dito. Kakayang siya. Madali tatagas yung kanyang shock. Tagas na to kanina, nilinis lang namin. Pinakita ko na din sa may-ari na may tagas nga. Ito bagong gawa lang din halos. Ayan. Yun nga, sabi ko sa inyo, pag Airblade, hindi natin siya pwedeng mag-spacer papunta dito. Kasi pag nag-spacer tayo, kakaya nga itong inyong shock. Masisira itong shock nyo kaagad. Kahit magpalit-palit kayo ng shock, masisira nyo. Ayan, kaya ang ginawa ko, binalik ko sa dating posisyon niya. Yung wala na yung mga spacer dito, saka dito. Ayan, ibinalik ko na din yung spacer nito sa loob. Wala lang yung kanyang dust seal kasi tinanggal na nila. Bali, pabibilihan na lang natin to sa may-ari. Yung mga spacer nito, pinagawa na lang din natin. At yun, yung nasa may disc plate naman, ang ginawa natin yung naka-welding, yung adapter. Ayan, papipinturahan ko na lang to bukas ng itim para maganda naman tignan. Hindi kasi nayari. Ayan, hindi siya nayari ngayong araw na to. Ginabi na siya. At hapon na din kasi to hinatid sa amin. Kaya talagang hapon na din nagawa na simulan. Ayan. Tapos ang ano pa nito, madami kasi ginawa pa. Spacer nito dito sa loob. Pinalitan natin ng buo. Gumawa pa tayo ng spacer dito sa kabila. Yung mga butas ng mugs na 4, sinaraduhan ko na rin. Tapos ito, ginawa din natin para yung adapter niya is nakapik sa mugs. Ayan, ito yung ginagawa nating bago ngayon para hindi na tayo nung nagtutornilyo ng spacer or adapter. Tapos ito yung ating adapter ng yung bracket ng caliper. Ayan. Ito na siya, ayan. Ayan. Mabigat lang siya ikutin kasi nga Aerox mag siya. Tapos ayan. Pero hindi na siya sumasabit na katulad nung kanina. May mga tama yan, ayan oh. Sumasabit kasi yung dating caliper niya. At ayun, yun yung inayos natin dito. Yung disc plate niya kasi sobrang laki. Yun, hindi siya advisable pag sa likod yung sobrang laki ng disc plate. Kasi halos tatama talaga dito yung caliper nyo. Ang size nitong mags is 14 inches lang. Yung disc na ikakabit 300 mm. Masyado nang malaki. Halos magdidikit na sila ganyan. Kaya yun, okay na to.
NMAX NMAX na disc plate, sukat na yan dyan kasi yung stock nito, stock ng NMAX 13 lang. Kaya saktong-sakto lang yung ganito kalaking disc. Ang kainaman niyan, ayun, yung pangunahan niya parehas na siya sa likod. Parehas na siyang pang NMAX, harap at likod na yung bibili niya pagka nagpalit siya. Ayun. Papakita ko na lang bukas sa inyo na tumatakbo at yun nga, test drive din natin at bukas din to pipick upin ng may-ari. Yun.